What made you decide to move to TV5? Wow. That was hard. Pinuusap niya ako ng masinsinan. Kumbaga, tulungan mo naman ako. So, syempre, takot ka na, di ba? Hawak ko yung misis ko, tapos yung anak ko nandun sa harap, sabi. Hindi, katabi pala niya. Sabi ko, Lord, kung ito na yun, okay na rin kasi magkakasama naman kami. Buti na lang, naging singer si Jano Gibbs. Kasi parang uso nun, matatangkad yung mga singer, di ba? So, maliit, tsaka hindi naman kagwapuhan. Pogi yun. Joke lang, pare ko, I love you. May ipis, tapos tinapakan niya. Sabi ko, uy, why did you step on the cockroach? Sabi niya, why? Because that's sacred to us, Filipinos. So, takot siya, oh, I'm so sorry. Style, di ba? So, ginudtay mo lang siya, in other words. Okay. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. He's got everything. OPM king, singer, songwriter, hitmaker, performer, concert producer, at marami pang iba. Mga kaibigan, an actor, comedian as well, host. Let's all welcome the one and only Ogie Alcacid! Wow! Grabe naman, Tita Aster. Parang yan ata pinakamagandang intro na natanggap ko sa tanang career ko. Pero thank you. I love you. You know that I love you so much, anak. Alam mo yon, mga kaibigan, anak-anakan ko pa ito. Happy ako na finally nandito na rin ako at kaharap ko kayo. Pero bago tayo mag-start, Tita, gusto kita i-congratulate sa iyong YouTube channel na napakadaming mga subscribers, followers, and talagang pinupuntahan kayo ng mga artista, ng mga politiko, ng mga malalaking tao. Nakaka-proud kayo, Tita. So, congratulations. Likewise, anak. It's a mutual admiration for us. When I was still at Octo Arts, maraming dumaan sa aking mga palad. Ganun ba yun? Ganun kalalim, no? Kumbaga marami akong naging anak-anakan sa Octo Arts. Ako po yung head ng promotions, di ba? And the best! Wow! So kahit papano, ang tato ko sa kanila, hindi mga talents, mga kaibigan, kundi mga anak-anakan ko. At isa ito na talagang hindi nagbigay sa akin ng sakit sa ulo. Isa sa pinakamabait. Sino ba yung mga nagbigay sa'yo ng sakit sa ulo? Isa sa pinakamabait talaga, up to this day. Kaya nga mga kaibigan, ninong ito ng kaisa sa kong anak na si Ayla Marie. Ninong sa binyag, ninong sa kasal. I love you. Diba? Makikita tayo soon. Diba? Sa Tokyo raw, anak. Makikita kayo dyan. Ang isa rin sa mga rason kung bakit gustong-gusto kita ngayon, because you have a new song. Right. So itong song ko is called Hanggang Dito Na Lang Ba Tayo? Pero syempre hindi naman nangyari sa akin to. Kaya ako po nasulat yun, Tita. Kasi parang napansin ko lately, mga nababasa ko sa chismis, mga naghihiwalay na pag binasa mo, sabi ko, sayang naman sayang naman yung pagkatagal na nila magkasama, tapos nagkahiwalay lang sila. Sabi ko, paano kaya yun? Ano ba ang nararamdaman ng isang taong nagtatanong kung ipapagpatuloy pa ba natin itong relasyon nito ngayon na medyo marami na tayong pinagdadaanan or wala na ba? So yun yung tanong na nais kong i-bring up sa kantang. Totoong nangyayari talaga. So, dito ka nagkaroon ng inspiration to write the song. Yes po. At saka hindi madali yun. Dahil nangyari din po sa akin yan, di ba? So, but ngayon na medyo matanda na ako and okay na ako sa buhay ko, no? God gave me another chance to renew, of course, my relationships with everyone. Sabi ko, parang nakalimutan ko na yung ganong feeling, yung pain ng paghihiwalay. So sabi ko, ano kayang feeling nun? Kaya ako siya sinulat. Alam mo, nakakatuwa lang itong si Ogie, di ba? Na ang gaganda ng mga songs mo. Parang paano ka na-inspire sa mga songs na sinusulat mo? Well, is it from personal experience? Yung mga dati, yes. Okay. Tita, yung mga bakit ngayon ka lang, yung mga mahal kita walang iba, pangako, may manilin pa tayo noon. Lahat yon personal experience. Pero as I got older and older, kasi alam niyo po, ang songwriter talaga storyteller. Yes, correct. So, I agree with you. So kung hindi man kwento ko,
nakakapulot tayo ng kwento mula sa ibang mga kilala natin o di kaya sa nababasa natin. Sa paligid. O, minsan sa pelikula, pag Alright. may napanood tayong eksena, ay, okay yun ah. So any source na pwede mong pagdulutan o patungkulan ng isang buong kanta, that's how I write music. Paano ka nagka-interest sa pagsusulat ng kanta? At how old were you nung magsimula ka? Noon po kasi, ewan ko kung naalala niyo yung Metro Pop Music Festival. Oh yes, no? of course. So batang-bata pa ako. 1990s. 1990s. 8? 80s pa yata yan, tita. Pero sobrang uso siya, yung Metro Pop, yung kay ganda ng ating musika, yung mga kanta ni na Haji, ni na Rico J, mga idol nating lahat. Even Anak. Even Anak, Oo. na Nanalo, Mm-mm. Sina Florante, di ba? And these songs, parang kinalakihan ko and parang sabi ko, parang gusto ko maging ganun. Gusto ko maging songwriter. Kaya lang sobrang bata ako pa. High school ka, di ba? Actually, yeah, high school, school. tsaka grade school. Tapos sabi ko, yung tita ko noon may sakit na cancer. So sabi ko, tita, aaliwin ka na lang namin habang nagre-recuperate ka. Ginagawan ko siya ng kanta. Doon po nagsimula yun. And then, nung high school na ako, nung nasa Pundirana na ako, 1984 and 85, doon na talagang nahubog nagsimulang mahubog yung aking interest tsaka yung skill ko sa pagsusulat. Galing. Ang So, galing. tagal na. Oo, yung singing talent me, before Kundirana, syempre kumakanta ka na. Yes po. Lumalabas na yung talent mo, Opo. even as a kid. Yes po. Ilang taon ka nung nagsimula kang kumanta? Ang una kong musical kasi is yung Oliver. Ang karelyebo ko sa pagiging Oliver, si Ramon Christopher. Talaga? Si Kaming Monching? dalawa, si Talaga. Monching. Pero how old were you then? I was grade 5, siya grade 3. So, Sa Lasal din ito? Opo. So, Okay. siguro mga 11 years old, 10 years old, mga Wow. gano'n. Doon nagsimula yung hilig ko sa pagkanta. Tapos dahil sobra kong idol si Rico J, ginagaya ko yung buhat at saka yung Namamasyal sa Luneta. kapalaran, oo. memories. Oo. Ako, yung mga kapatid ko, lahat sila Basil Valdez eh. Pero ako Rico J ako eh. Sobra akong idol si Rico J. Kaya doon siguro nagsimula yung hilig ko sa pagkanta. 1984, high school. Naging miyembro ka ng Kundirana. Yes, po. Siyempre, pag sinabing Kundirana, dyan ang galing sina Gary Valenciano, Yes. Dingdong Abanzado, Yes. Rane Raimundo, Louie Ocampo, at marami pang iba. How did you get into it? Siyempre, nasa Lasal ka. Paano Yeah. ka napasok doon? Tita kasi yung kuya ko, si Tony, siya yung unang naging member. Ah, talaga? Opo, Okay. 1976. Okay. Siyempre, nanonood kami sa kanya, di ba? Parang idol ko yung kuya ko kasi pagdating sa gano'n, balang araw, gusto ko rin maging Kundirana member. So, nung third year high school ako, nag-audition ako. Pinalad naman po tayo. Kami-kami yon. Ako, tsaka yung mga batchmates ko. The next year, nung 85 na, si Ding Dong naman, sumali na sa amin. Si Rani. Rane Raimundo. Si Rani nung 84, drummer namin. Oh, wow. Nung 85, singer na siya. Si Gary kasi, nauna sa amin ng mga 3 taon. So, batch 82 siya. Parang naging role model namin siya pagdating sa pag-artista or pagiging singer. Sabi ko, parang gusto ko maging ganun ah. So, buti na lang, naging singer si Jano Gibbs. Kasi parang uso nun, matatangkad yung mga singer, di ba? So si Jano, then kung mo maliit, kung mo maliit, tsaka hindi naman kagwapuhan. Pogi yun. Joke lang, pare ko, I love you. Sabi ko, parang pwede ako ah. Nasa totoo lang, sinasabi ko lagi sa kanya, na-inspire ako kay Jano so much. Sabi ko, I think, pwede na. And then, pala, yung kumpare kong si Ding Dong, actually, nauna si Ding Dong sa akin ng 1 taon eh. Nauna na sa akin. So, hindi na naging mahirap for me kasi ando na yung mga kagaya kong maliit. Yeah. Height doesn't really matter. Oh, of course. Pag talented ka, Thank you po. lulutang ka. Thank you po. Para kang 6-footer pag, Uy! di ba? Gusto ko Diba? yan. O yan, di ba? Wala. Konti na lang, mga di ba? 7 inches na. Nagkaroon ako ng opportunity sa movies, tita, kasi di ko alam kung kasama kita nun eh. Ako ang nagdala sa'yo sa Regal noon. Ayun. Na tinulugan tayo ni Mother Lily. Oo. Nasa sofa siya. Yun. May meeting tayo kay Mother Lily. Tapos sinamahan kita. Tapos inabutan natin si Mother na Yeah. natutulog sa sofa. Oh, yung ninang ko. Sa Ninang, I Valencia. love you.
Hi, Mother. Mother, I love you. Kung saan ka man sa heaven, I love you. Naalala ko yung araw na yun. Tama, ikaw nga kasama ko. Tsaka si RC. No? Yes, RC Baltasar, Ikaw, yes. si RC. Pinakilala ko kay Mother. Oh, anong gawa dyan? Sabi, parang, yung movie, yung feel na feel. Doon siya, pasok siya doon. Yung pala, magiging karibal ako ni Janot, ni Manny. Parang triangle. Triangle. Oo. Na, unang araw ko na shooting, ka-eksena ko kagad, Susan Roses eh. Sabi ko, my God. Susan Roses agad. Pero, from then on, naging komportable talaga ako. Happy ako kasi kasama ko si Jano noon. So si Jano medyo naalalayan ako sa movies. And of course si Manlin, who was, alam naman natin yun, nung Sa mga... Octo Arts din siya noon. Dahil Grabe nun, diba? si Mane, talagang Still ang nagwawala kanyang yung mga yes, fans niya, right. di ba? Grabe. Kumbaga, kaya hanggang ngayon, si Jano, si Manilin, of course, si Bitoy, The late Francis Magalona. Francis, yan ang mga kumpare at kumare ko, buong-buo na hanggang yung mga kaibigan ko pa rin. So ngayon na naalala ko, thank you Tita Aster for bringing me to Mother Lily. Kasi kung di mo ginawa yun, hindi ako mapupunta sa movies, di ba? Talagang you were meant to be in that talaga. Hindi naman sa kasi hindi mo naman actually alam ang mangyayari sa iyo eh. Hindi ko Diba? po alam. Lahat yan pangarap lang eh. Nagkataon Diba? lang talaga. Nagkataon lang. Nabanggit mo si Manilin. Nalink din siya sa iyo. Mm-mm. Was there a time na naging parang magkaribal kayo ni Jano because of Manilin? Hindi po eh. Kasi actually, may nalaktawan tayo. Kasi Kimpi de Leon. May Kimpi. Hindi si Kimpi na Octo Arts din. Di ba? Ano ba yan? Pero wala eh. Kami talaga ni Manilin talagang magkaibigan lang talaga Hindi kami. naging kayo. Yung Hindi- totoo. Hindi po. Pero naging super close kami. Kasi may girlfriend ako noon. Oo, kilala ko yun. Pinakilala mo sa akin. Pitit din siya. Opo. Tamo. So, pero dahil nag-aaral ako noon sa UP, tapos si Manilin nakatira sa Teachers Village, pag kailangan ko magbanyo, doon ako sa bahay. Pero man, pwede ba ba? Kasi ayoko magbanyo sa school eh. So, doon ako nagbanyo sa bahay. So, minsan nakikikain din ako. Pero hindi talaga naging kayo. Ay, hindi. Oo. Hanggang ngayon naman, pag nagkikita pa rin kami, ganun pa rin. Kwentuhan, kantsawan. Ang sarap na hanggang ngayon magkakaibigan pa rin kami. You first recording the song Pexman, Yes po. you had it recorded sa Viva Records. Yes, tita. So what happened? Bakit ka napunta sa amin noon, sa Octo Arts? Dahil din sa inyo. Hindi, actually, kasi dinala ako ni RC sa'yo. I think si RC, parang nakikita niya, parang, paano ba, isang song lang ba ako sa Viva? I guess Viva was very, very busy that time. Sa pelikula sila eh. Mas Oo, sila so- nag-focus sa pelikula. So, nung nagpunta kami sa inyo, tas naalala ko, pinakanta mo ko sa Christmas party nyo. Yes. Sa office, sa Octo Sa Arts, office, di ba? Na hindi makalimutan ni Boss Orly. Dahil, si Joy to the World. Ako yun eh. Kumanta ako ng Joy to the World. Bakit tinawag na gano'n? Hindi kasi po yun yung kinanta ko. Ah, yes, Joy yes, to the yes. yes. Yun, afternoon, sabi ni Boss, sige, mag-recording na yan. Nag-record ako ng nandito ako, sa kanya, dito sa puso ko, kung ano. Pagkakataon. Di ba pagkakataon na una? Second album yun. Second album na yun. And the first album, wow, Tita Aster. Super hit. Grabe yun. Super hit. Grabe Ging yun. Song of the Year, Sinandito Ako, thank you Aaron Paul Del Rosario. Gaya na nga na sinabi nyo, hindi mo naman inaasahan, di ba po? Yes. And as yun, sunod-sunod na. Parang ako nag-flashback lahat, no? Yung lahat ng pinagdaanan natin. And totoo nga yung sinasabi nyo eh. Napakasimple kasi ng buhay noon. Unang-una, hindi pa ganun ka-traffic. Di ba? Totoo. Ewan kung bakit napaka-traffic. Grabe. Tapos, ang pelikula noon, para kang nagte-taping kasi sunod-sunod, di ba? Naglalagari pa nga eh. Habang may ginagawa kang isa, may ginagawa ka na namang isa, may ginagawa kang isa. Wala kaming mga alalay. Kami-kami lang. Totoo yun. Ito, estudyante pa ito sa UP. Yes po. Oo, Sobrang estudyante. sweet. Hindi mo pinabayaan yung pag-aaral mo. Talagang tinapos mo. Thank you. Isa pa kinabibilib ko sa'yo. Kung
kaya po, actually, ang ginagawa ko these days, naghahanap talaga ako ng panahon. Mga once every 2 months, umibisita po ako sa mga eskwela. Ah, talaga? So, yung una kong pinuntahan was Miriam. Oh, yes. Oh, Nagturo po ako ng Introduction to Songwriting oh talaga? sa mga class, sa mga Masscom students. Masscom students. Hindi, kahit theater, basta interesado kang matuto. So ngayon, actually today, sa araw na to, mamaya, yung susunod ko naman is sa UP naman po ako. Wow. So, ako kasi parang volunteer on your part? Yeah, Wow, on my own. So, nakakatuwa it's naman. my Oo. advocacy to give back. Give back, Diba? yes. Whatever Blessings you have. blessings that I have. Ang sarap kasi, ang sarap din makipag-usap sa mga bata na Yes, oo. ang dami nilang ideas, ang gagaling nila. So, natututo rin ako sa kanila. Tsaka ang gaganda ng mga puso nila. Mahal na mahal nilang OPM. Mahal na mahal nilang musikang Pilipino. Hindi nawala sa kamalayan nila yung pagmamahal nila sa OPM. The song Pangako, Yes. you had it duet with Manilyn. Yes, tita. Tama? Mhm. But this was remade by your wife, na Yes. si Regine. Yes. And of course, Gary Valenciano, tama? Basta it was madami. remade by other artists. So how does it feel? Lalo na, parang tumatak ito sa'yo, ikaw ang nag-compose, pero binibigyang buhay ng ibang artist. Makasamahan mo sa industriya. Ano kasi yan, tita, yung mga kanta parang mga anak mo yan eh. Pag sinulat mo na, wala kang magagawa kundi talagang ibigay na rin sa iba eh. 'Di ba? At kupkupin ng iba. So habang kinukupkup ng iba, natutuwa ka. Ako personally, natutuwa ako na minamahal nila yung mga awit ko. Dahil it's a reflection talaga of me. Kasi yung songs ko, hindi naman yan inimbento ko lang, di ba? It's a real thought process of how I felt and a real thought process that went through my brain and my heart. So, kaya minsan ang songwriting nakakatakot eh. Kasi in-expose mo yung sarili mo. So, naiintindihan ko yung ibang mga artists na medyo nahihiya or medyo may self-consciousness. Ako, baka hindi nila gusto yung kanta ko. Kasi it really reflects so much of who you are. So, when someone loves it also, ang sarap sa pakiramdam. How long does it take on your part to write a song? Nag-iiba po eh. Merong 5 minutes, merong 5 araw. Bigyan po kita ng sample. So, nung panahon na na-inlove na ako kay Regine, pero hindi ko masabi sa kanya dahil ang dami ko pang pinagdadaanan nun. Sinulat ko. Anong song to? Yun yung pangarap kong ibigin ka. Okay. Tumawag siya kasi meron daw siyang kailangan theme song para sa movie niya kay Christopher De Leon. Sabi ko, ano ba yung kwento? Yung character daw ni Christopher is very much in love with her. Pero parang may balakid, hindi sila pwedeng maging sila. Sabi ko, ano tingin mo nito? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Hindi ko yon inisip. Immediate, yung pati yung melody? I just Wow. thought about it Wow. and it just came out. At that time, wala pa kayo. Hindi pa kayo ni Reg. May gusto lang ako. May gusto, pero hindi pa niya alam. Hindi pa niya. Hindi pa niya alam. So, Okay. yung ganong klaseng thought process, diba? So, that was less than 5 minutes. Siguro pagka alam na alam ko yung kwento, alam ko yung At inspired ka. At inspired ako. Alam ko yung pakiramdam, mas madali po. Mahirap yung pag medyo nag-iimbento ka na. Ano yung 5 days na, what song? Hindi ko alam, tita. Siguro yung mga commissioned work kung tawagin. Yung mga I was paid to write a jingle for a company. Kasi daming revision yan eh. Pabalik-balik sa Pipresent mo kliyente, eh, di ba? oo. Yun yung 5 days. But most of the time, nakukuha ko naman ng isang pasada, tas medyo ine-edit-edit ko lang. What year was this nung nag-meet kayo ng first Michelle? wife mo, ni Michelle? 1994. 1994. Sorry, 93 po. Miss Universe. 1994 Miss Universe yun. So, 1994. 1994 Miss Universe in the Philippines. Dito ginawa, di ba? Yes. Parang naging mascot ka, kinuha ka. Yes. Sa Octo Arts ka noon eh. Yes. Naging mascot ka, kinuha ka as ng Miss Universe. Yes. So kasama mo lahat ng Yes. mga candidates Yes. ng Miss Universe. Ang gusto ko lang malaman,
Why particularly Michelle Van Aymery ng Australia, doon ka naging super close? Grabe, parang ang gwapo ko naman. De, tita, kasi, Diba? nung ginagawa namin yung shoots, nasa bus kami. Parang ang pagkakaupo nila, alphabetical order by country. So, A, Australia, B, B, C, D, 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 I D, see. Eh, doon ako nakaupo. Sa harapan. Doon sa likod nila, doon sa part nila. Alright. Nakatabi ko pa nga si Charlene. Parang ito, Philippines, QRST, gano'n. Ganon yung pagkakaporma ng seating arrangement, kumbaga. So, katabi ko sila. Si Michelle yata nasa kaliwa ko or kanan or something. Anyway. May ipis. Tapos tinapakan niya. Sabi ko, uy, why did you step on the cockroach? Sabi niya, why? Because that's sacred to us, Filipinos. So, natakot siya, oh, I'm so sorry. Style, di ba? So, ginudtay mo lang siya, in other words. Okay. So, mula nun, excuse me, kinakantsawan na niya ako. You talaga. Ganun. Hindi pala ganun, you. Punta kami ng Dakak, kasama ko sila mag-shoot. Naging close kami doon, medyo nag-uusap-usap kami. I don't know, tita, there was just this connection between me and her, and it started from there. So, hindi ko masabi. Sino ba makapagsasabi na mangyayari? Hindi ko talaga alam. Diba? And then, again, dinala ko siya sa inyo kasi feeling ko parang pwede itong maging movies kasi bland na bland. Naalala ko yung movie noon ni Chiquito. Kasama niya si Miss Finland. Raonyo. Miss Finland. Sabi ko parang gusto ko gawin ulit yun, yung movie na yun. Mermaid si, Yes. Manolo and Michelle. Yes. So sabi ko, baka pwedeng maging mermaid din siya. And ito sa hit. Yun, di lalo kami naging close. May sisingit lang ako, mga kaibigan. When we signed up Michelle sa OctoArts, kasi OctoArts baby namin si Ogie, and then we signed him up to a management contract. Yung tatay ni Michelle wala dito sa Pilipinas. Remember? Si Martin, your ex-father-in-law. Pinagbilin siya kay Boss Orly. Over the phone, nag-uusap kami. Tapos pati ako. And we assured him na we will take care of your daughter. Yun ang yung assurance na binigay namin sa tatay niya. Kasi he wasn't personally present during that time. So, it went on. First movie nyo together, Manolo and Michelle. Sabi mo nga, naging hit yung pelikula na yon. At hindi lang nag-hit, naging sila. Nung maging sila na mga kaibigan, alam nyo ba na inaway ako? Inaway ako ng tatay ni Michelle. Di mo alam yon. Inaway parang ako. Alam ko. Alam mo, di ba? Nagsumbong yata ako sa'yo. Inaway ako na para bang pinagbiling ko sa inyo. Ganito, ganyan. You assured me, ganito, ganyan. Gets. Oo. So, grabe ang Michelle. Grabing ma-in love dito. Ewan ko, anong pinakain mo dun sa babaeng yun. Sorry, Michelle, Hanggang hilaw. Grabe. What's important is that union gave you two beautiful daughters. I love that you said that. Diba? Yes, that's true. And we love them very much. Yes. And kami ni Michelle, hindi ko naintindihan kung paano nangyari yon. By God's grace, we're the best of friends. Her husband is Mark. My kumpare. Yes. Reg is also very close to her. Yes. It can work out, and you have to let past wounds be healed and no grudges. Napakaiksi lang ng buhay kasi. How did it work? Paano niyo ito? Siguro, tita, paano ito nangyari? Kaming apat, I think subconsciously or unconsciously, talagang kinakareer namin na magkita-kita kami pag Pasko. Siyempre, lately, hindi na dahil, especially after nung pandemic, si Lila kasi nakatira na dito sa Pilipinas. Right. But like ito, ikakasal si Lila this year, no? So, magkikita kami ulit. Kumbaga, yung mga moments na yon, we make sure na magkakasama kami. And you travel together. That's right. Yung last namin was last year kasi nag-graduate si Lila, nag-graduate si Sarah, si Michelle din nag-graduate. Ay, nag-aaral siya ulit Ngayon, nagma-masters na siya. Wow. Triple celebration. Nagpunta kaming Sydney. We spent a few days there. Kami ni Nate tsaka ni Regine. Yun, yung mga moments na yun is so important. And lately, kasi namatay yung mami ni Michelle. Oh. 2 months ago. So, I went there again. And family ako Ako nagbuhat nung kabaong, ano ba tawag doon? Casket, coffin, Siyempre, ako rin yung singer. And that's how we are. We're a family. Ibang klase nga, actually, when you and Reg got married, umuwi ang Michelle. And si Mark,
And even Michelle was involved in the preparation, Yeah. lalo na yung flowers, di ba? Yeah. Siya ang parang naging ano nun eh. Nung wedding naman Nila? nila, ako yung host, si Regine yung singer. Pati sila doon, nahihiwagaan. Parang, Di ba? Your eldest daughter, nag-try mag-showbiz dito. She's also a singer like Yes. you. And then at the same time, nag-try din mag-artista. Pero it was cut short dahil maagang na in love. Nung magsabi si Lila na mag-aasawa na siya, of course, being a father, was there a disappointment or na-shock ka? Or yung mag-aasawa na, tita? na mag-aasawa na? Na ano ka ba? Kasi maaga eh. Well, kasi nagpaalam sa akin yung fiancé guy. niya. Oo, yeah. Nauna yung guy magsabi sa akin. He asked her hand in marriage from me. So, and of course, Michelle. No? Pero, kumbaga, alam kong time na. Kasi matagal na rin sila, halos 6 years na rin sila eh. And nakita ko kung paano naman, si Mito ang pangalan niya, no? Kung paano niya alagaan yung anak ko, kung paano niya bigyan ng pagpapahalaga yung relationship ko with Lila. And at the same time, he's very, very supportive of her. Wala akong alinlangan, pero alam niyo yun, tita eh, ang mga anak natin, isang tingin mo lang sa anak mo, ang tingin mo sa kanila, baby pa rin. Yes, totoo yun. Diba? Yun, totoo So, hindi yun, oh. mawawala yung pagkakulit mo sa kanila. O ano ba, kumain ka na ba? O, you know, those little things na which you have to kind of back off, diba? Kasi ayaw mo namang smother sila and at the same time, parang tayo, nung ginaganon tayo ng mga magulang natin, Yes, diba? yes. Yun yung mahirap dyan eh. Talaga ang hirap maging magulang. So, nag-usap nga kami ni Regine. Kasi pinanood namin yung pelikulang Adolescence na sobrang sakit. Napanood mo ba yun? Nag-usap kami, sabi namin, you know what? You can only do your best eh. Give your best, pray for your child. Hindi ka naman pwedeng 24 hours nandun eh. Yes. So, yun lang magagawa mo. Reg is just like a second mom to Lila. Anong pakiramdam ni Regine nung paalam na yung syempre na mag-aasawa na finally? Mga daming feelings kasi ang weird din eh. Like si Michelle, nung nagstay na si Lila dito, sinabihan niya si Regine, you're going to be her mom now. Kasi wala siya. So she took the responsibilities very seriously. Okay, ako magiging nanay nito habang wala ka. So syempre may halong, bittersweet, di ba? Yes, parang yes. ikakasal na yung ating unika iha, well, yung una nating iha. Hindi ko ma-explain, tita. Mahal na mahal ni Regine talaga yung mga anak ko. Unang-una, yung mga anak ko, hindi naman mahirap mahalin. Yes. Napakabait nung dalawa ko, si Sarah at si Lila. Lila is finished graphics, visual arts, no? And then my other daughter, si Sarah, finished nursing in Sydney. Napakabait, napakadisiplinado. Ang galing ng pagpapalaki ni Michelle at ni Mark sa kanila. Wala akong masabi. Kaya blessing yun sa amin talaga. At mahal na mahal ni Michelle at ni Mark yung anak Si niya ni Nate. Reg, na si Nate, di ba? Can we call that a modern family or anong tawag doon? Ako, it's a family. Basta it's a family. What's important? Hindi nyo inaano yung iniisip na untraditional, kumbaga, or unorthodox yung kanyang setup, di ba? Well, but it works for you. It works and it can also work for everyone. I think if we put all our biases aside, tingnan na lang natin yung important aspects of the family, which is the kids. Sila naman tayo, lilipas na rin tayo. Yung mga anak natin ang importante. Balikan ko lang yung pagiging singer, actor, comedian mo. What made you decide to move to TV5? Wow. That was hard. But kasi si MVP, ninong ko po sa kasal at naging ninong ko na naman kay Regine. And he was trying to build something new with TV5. Pinuusap niya ako ng masinsinan. Kumbaga, tulungan mo naman ako. Yun. Mag-e-end na yung contract ko sa GMA. Yun na nangyari. Kinausap ko sina FLG, si JRD. They gave me their blessings. Sabi na, go ahead. Hindi kami magiging hadlang sa kung ano man ang path ng career mo. So I stayed there for 3 years. But I felt kasi I went to TV5, sobrang simula pa lang yung kumaga, kasi ngayon na lang sila nagkakaroon ng, you know, may footing na sila sa industry. After that 3 years, hindi na rin sila kumukuha ng bagong artista. Mas nag-focus sila sa mag-create ng content. And this was the time na sabi ko, saan ngayon napupunta? Kinausap namin si Boss Riley Santiago
kapatid ni Roel, sina Peter, na ngayon na nasa TV5 na ulit. And then si Tita Cory. So sabi niya, sige, bumalik ka na. Kasi actually sa ABS-CBN talaga ako Yes, nagsimula. Small Brothers. Small Brothers. Oo. Mana-mana. Magaling Tita ko. Tita diba? Cory, Tita Astin. Yeah, doon talaga ako nagsimula eh. So, it's time to come home. I started there, hurado muna ako. 2016, nang tawag ng Tawag tanghalan. na tanghalan. Okay. And then I had a show called Your Face Sounds Familiar. And then ASAP. The pandemic happened. It just so happened, ang daming may sakit sa Showtime. Dahil nagka-COVID or, grabe nun eh, ang hirap-hirap pumasok nun. Kasi araw-araw ang Showtime. So tinanong nila ako, pwede ka ba mag-pinch it? Kulang kami. May sakit yata nun si Vice or si Vice na sa States or something. May show. Oo. Totoo lang, takot ako kasi second year pa lang, or first year pa lang nung 2021 yata yun eh. Ng pandemic. So natatakot pa ako lumabas. Pero sabi ko, sige, gawin na natin. Kita ko si Vong, sabi niya, akong bahala sa'yo. Nag-enjoy ako sobra. First day pa lang nag-enjoy na ako. Sabi ko, uy, sarap pala dito. Hindi na ako umalis. So nagsimula ka 2021 As a host. as a host. Pero as a judge, 2017 yan. Every day, Every Monday day. through Saturday, Yes. napapanood ka araw-araw sa Yes. It's Showtime. Yes. And then Sunday, Sa napapanood ASAP. ka naman sa ASAP. Yes, tita. So practically every day from Monday through Sunday, Yes, paano mo pa na-manage yung iba mong pinagkakaabalahan? You as a father, you as a husband, you as a businessman, as a songwriter, paano mo to isinisingit lahat? Paano mo nababalanse? Di ko rin alam, tita eh. Pero since mahal na mahal ko yung trabaho ko, tsaka gustong-gusto ko yung ginagawa ko, ay di siya mahirap gawin. Basta alamin ko lang na okay, may priority ako syempre. Family muna. Well, God of course, then family. And then kung ano yung mas immediate na need. So, tatapusin ko muna yung taping ko, yung live ko. Pagkatapos ng live ko, o pwede pa ako mag-guesting kung saan-saan. So, yung mga iba-ibang racket, sa gabi pwede. Basta lang, nakakatulog ako. Sobrang important sa akin Of yung course, tulog. of course. Oo. Kaya, tita, medyo napabayaan ko na yung movie career ko. And yung pagte-taping nung teleserye man yes. or sitcoms, yung part na yun napabayaan ko na. Kasi kung pati yun, Pero hindi pa kumpleto yon. Pinasok mo ang talent management. Yes. Pinasok mo ang pagpuproduce. Yes. Pinasok mo yung pagiging concert producer. Yes. May mga nilet go ka, pero may mga idinagdag ka rin. So, paano mo rin ito nababalanse? ano naman po, it goes hand in hand kasi yung company ko, which is A-Team, I put that up before kasi I started managing singers like si Lara Maige Yes. and si Poppert Bernadas. Si Lara kasi sobra akong galing na galing sa kanya, but no one was managing her. Put up a company para ma-manage siya. Alam naman natin, tita, na sa mga baguhang mga singer, hindi ka naman masyadong kikita muna dyan, di ba? Correct. Oo. So sabi ko, okay, let's evolve into production. So since 2014 yata or 15, tita, halos lahat ng concerts ko, kami na nagpo-produce. Hanggang sa this year, we made it a point, mag-produce naman tayo ng iba. So it started with the Martin Rivera Very concert. successful Very yun, successful. yes. Oo. And then we did, Street Boys. Mhm. Oh, yes. Na I was sobrang there. I watched it. successful din Oo. po. And then, marami kaming mga susunod pang projects. So, ano naman siya? Sabi ko nga, it goes hand in hand. Kasi pareho kayong busy ni Reg eh. I mean, she's also a different artist Yeah. from you. Yeah. Katunayan, magkaiba ang management yung dalawa. Yes, Di ba? yes. Reg is being managed by her sister, na si Kakay. Ikaw, you have, of course, LVD. oh, sina Ray, LVD, oh, di ba? Ba kayo nagkaka-clash? Kasi syempre, iba yung management nito, iba yung management mo. Like may gusto kayong gawin together. So how do you do it? Madali naman kausap si Kakay. Tsaka, pero that's true, tita. We haven't done a project together in a long time. Matagal na kami hindi nagtutour, matagal na kami hindi nagko-concert. Pero may mga racket naman kaming together. So, ano naman, I think it's better din na magkaiba yung management namin. Anong sekreto nyo bilang mag-asawa na Reg? Madali lang po. Lagi kami nagdadasal. Bawat pagkakataon, maglalakad kaming dalawa, nagdadasal kami. Pinagdadasal namin yung isa't isa. Habang may tour ako, nagdadasal siya para sa akin.
Meron nga isang pagkakataon, papunta kaming magnininong at ninang kami sa isang kasal ng best friend ko. Sa Indonesia yung wedding sa Bali. Sobrang grabe yung turbulence. Tapos hindi mahanap ng pilot yung runway. So nag-announce yung pilot, kailangan daw niya umikot-ikot para hanggang magkaroon siya ng visibility. So syempre takot ka na, di ba? Tapos gaganon-ganon pa yung aeroplano, di ba? Hawak ko yung misis ko, tapos yung anak ko nandun sa harap, sabi. Hindi, katabi pala niya. Sabi ko, Lord, kung ito na yun, okay na rin kasi magkakasama naman kami. Alam ko morbid yung thought na yun. But to me, I think when you feel that you're together, at least, and alam nyo naman na naalagaan kayo ng Panginoon, may security, may sense of security. Hindi ko ma-explain dito ng maganda, pero parang ganon. So, mabuti na nahanap ng pilot yung hindi nyo pa panahon. Ang galing talaga namang pilots ng PAL. Saludo. Ang galing. Ang ganda ng decision making na hanapin muna niya. Kasi pwede naman siyang, bahala na, sige, yun na. Crash landing, di ba? Pwede namang pulso-pulsuhan na lang but no. And ang galing. Hindi ko lang kung ba't ko kinuwento yun. Pero we always really pray for each other. I think that's what really keeps us together. We have a community also of mga kaedad din namin, professionals who pray together every month. Nagsasama kami. Iba-iba, may Catholics, may born again, and we share. Meron kaming pastor. Ako, without a doubt, yan yung gabay namin. So someone has to be accountable to you and you're accountable also to someone else. So I met your parents, I met your siblings. Napakasimple lang nilang tao. I remember your late dad, di ba? Of course, your mom. Mga kaibigan, by the way, on the lighter side, ang pangalan ng nanay niya, ikaw na magsabi. Herminia. Ang pangalan ng tatay mo? Herminio. Ikaw. Herminio din. Di ba? Ganon ka, di ba? If your dad is still alive today, anong mensahe mo sa kanya? Actually, kaka-birthday lang niya. Kasama-sama nga kami nung dinner. Sabi ko sa nanay ko, Ma, wala na si Daddy. So, may regalo sana ako para sa kanya. Sa iyo ko na lang bibigay ito. Bigla na lang umiyak yung nanay ko. Siguro, miss na miss niya talagang tatay ko. Of course, oo. And kung meron lang talaga akong time to be with my mom, gagawin ko eh. Kaya bawat pagkakataon na kailangan na tawagin ako ng nanay, punta ka naman, ginagawa ko talaga. I really try to make it possible to see her. Nung pinakinggan ko nga yung kantang Mapa, yung kanta ng SB19. Oh yes, oo. Kasi inaaral ko yun dahil kakantahin ko sa ASAP. Lalakad ako nun, tapos kinaaral ko yung kanta. Ang ganda nung kanta. Umiyak ako na umiyak, sabi ko. Sinaalala ko yung tatay ko. And if my dad were still alive today, sabihin ko, Dad, thank you. Kasi I think the biggest factor kung paano ako naging ganito is because of him. Sobra siyang loving, sobra siyang supportive as a father. Kasi noon parang gusto nila maging lawyer ako. Pero gusto ko talaga maging singer. Yung sabi niya, sige, susuportahan kita dyan. Napakalambing ng tatay ko. So yung love na yon, parang in-imbibe ko, in-embrace ko at nagawa ko rin sa mga anak ko. Message mo sa mother mo? Ma! Alam mo, every time nakikita kita, lagi kitang sinasabihan na ganda-ganda mo naman, Ma. Ang ganda-ganda mo. I really mean that, Mom, kasi alam ko na miss mo si Daddy, but you just radiate this grace and beauty na as your son, I wish I could have you forever. Lagi tayo nagbibiruan dyan, lagi mo sinasabi, hindi na ako tatagal, but Ma, alam ko magtatagal ka pa. My mom is 92 years old. Wow! 92 years old. Sobrang sharp pa siya. Sobrang sharp, sobrang kulit pa rin. Pero salamat sa pangungulit mo sa akin. In my years na I was high school student, college student, talagang hindi mo ako pinabayaan. Nagtiyaga ka talaga sa akin. Pero nung mga panahon na kailangan mo na ring bumitaw, at alam ko masakit para sa iyo yun, ginawa mo yun para ako makalipad. So, sana matutunan ko rin yun gawin dahil marapit na rin ikasal yung anak ko. But thank you, Ma, for teaching me the ways. Thank you for always praying for me. Kaya din siguro ako naging madasalin dahil sa'yo, dahil una mo akong tinuruan na kailangan maging madasalin. Ma, I wish you great health all the time. Mami ko walang iniinda yan. Man, she's so healthy. Hi, Mommy. Ma, I love you. I love you very much.
Mensahe mo kay Michelle and of course kay Mark. Oh, wow. Marky, Shell, coming season is so important to us. I don't know how you're handling it. Every time I think about the wedding, I get so emotional. Especially when I attended the wedding of my friends' kids. But I just want to thank you for supporting us all the way. I hope I've been able to do that to you too. And I love you both very much, you know that. And I'll see you soon. Your kids? To Lila, Sarah, Nate, you will always be the apples of my eyes. Sabi ko nga, sa tingin ko, lagi kayong baby sa akin. You'll always be my princess, Lila, Sarah, and Nate will always be my prince. Nate, ngayong binata ka na at nagbibinata at ayaw mo na magpakis. I love you, boy. You're still a sweet boy, and I love that you love your mom so much. To Lila, this wedding of yours brings you a lot of joy. I know you're blessed because Mito loves you so much and you have the support of the whole family. And Sarah, always remember I'm very proud of you. All your achievements and the way you take care of your patients. I'm just so proud of you. So I love you all. I love you all. And of course, kay Reg. Mahal, sabi ko nga ikaw ang lakas ko at kahinaan ko eh. So, salamat dahil kung alam lang nila, sa totoo lang, kung gaano ka kabait. Mabait ka, syempre, sa paningin ng marami. Pero, na-witness ko talaga yung tunay na kabaitan mo. And I'm so blessed. Nakikita ko yun araw-araw. Salamat sa pagiging patient mo rin sa akin. Dahil alam ko, lagi akong wala sa bahay. Marami akong ginagawa. Salamat dahil lagi mo akong inaalala. Alam ko, nagme-menopause ka na ngayon. Pero... Bata pa. Yeah, 50, ano na rin si 54 na rin siya eh. You're going through it with grace and si Mrs. minsan nagla-live siya eh. Tinuturuan niya yung iba na who are going through menopause and I'm so proud of you that you do that. Marami ka talaga matutulungan dyan. I'm also proud of you that you continue to be a mentor to so many singers who admire you and love you. You will always be the peg of most singers. And I'm so proud that in spite of the fact na sinasabi mo na di mo na kaya, gano'n, no, you're still number one, my love. So, I love you and thank you. I love you, Baba. Mensahe mo sa lahat. Itong interview na to, tita, parang nabigla akong, dahil sa tagal ng pinagsamahan natin, bigla akong napareminis talaga. And the word that comes to my mind is blessed. You are so blessed. Yes, tita. And alam ko yung mga fans ko tumanda na rin. Gawa ng pag nagsho-show ako, puro matatanda. But dahil na rin sa Showtime at sa ASAP, nagkaroon na rin ako ng mga kabataang fans. And I am so thankful to all of you who continue to watch my videos sa TikTok, sa Instagram. Patuloy po kayo nanonood ng concerts ko at tumatangkilik sa mga awitin ko. Hopefully, one day makagawa ulit ako ng pelikula. It just has to be the right project maybe. Isang comedy na bukod sa nakakatawa, pupulutan natin ng aral and about family. So sana, pagdasal natin yan na mangyari yan. But really, salamat sa inyo. So I love you all. I love you all. Bago ka magpaalam at bago kita pasalamatan, I have one remaining question, one last. Yes. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Wow! Nakakaiyak to. Siguro yung the time before the pandemic. Kasi nung time na yun, buhay pa si tatay ko. Malakas pa siya noon eh. So nakakapag-travel pa kami noon. Yun yung gusto ko sanang ibalik. Kasi mas maliliit pa yung mga anak ko. Diba? Hindi pa in love. Yun yung time na gusto kong ibalik. Kasi my father was everything to me. He was my idol, my hero. Siya nagturo sa akin mag-golf, mag-piano. Mami ko naman nagturo sa akin kumanta. He was my hero. Yun yung time. Yeah. Sa dinami-dami ng mga kakantang kinompose mo, ano ang isang natatanging kanta na masasabi mong pinakapaborito mo at pinakamalapit sa puso mo? Palagay ko yung Kailangan Kita. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. At tangi kong hiling ay makapiling ka muli. Paborito yung tatay ko.
And of course, anak, your turn to invite everyone. Anong dapat nilang abangan bukod sa It's Showtime at saka ASAP? Wow! This year, marami po tayong events. This whole year, meron po tayong 10 shows sa Okada, Manila. Wow. Starting May 10 and 24. Wow. Tas sunod-sunod na po yan. The whole month of June, I will be in the US and in Canada. Magtutour po kami ni Odette Quesada in a show called Love's Q&A, Quesada Alcacid. Itong May 22, meron po akong fundraising and fans day. My first ever after 37 years. Wow. Sa World Vision po yan. So, lahat ng mga pre-loved items ko, ipagbibili po natin for World Vision. Pero kailangan nyo po mag-register sa www.worldvision.org. Something like that. Basta sa World Vision, mag-register po kayo doon para kayo ang ma-prioritize namin. And then, magkakaroon tayo ng mini fans day. Wow. So, and of course, your new song. Yes, hanggang dito na lang ba tayo, which I personally wrote. Sana po i-stream nyo sa Spotify, sa Amazon, sa Deezer, sa YouTube, sa Apple Music. Sana maibigan nyo po yung awitin. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for My Hair and Makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. And with that, anak, thank you so much for this opportunity. Even if I waited for almost 5 years. Babalik pa kami. This Sama ko time, na si Missy. Ayan, mga kaibigan. Narinig niyo yan sa kanya. My God, looking forward to it. Thank you so much, anak. Thank you, Tita. I love you as always. You, Shout out sa lahat ng ating mga viewers all over the world. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.